Dear Kuya Poy, magandang araw sa inyo at sa lahat ng nakatutok sa programang Heart to Heart ng 92.3 True FM. Ako nga pala si Melody, 30 years old at isang sales associate dito sa Dubai. Pagkatapak ko pa lang dito sa Dubai, ay nangako na ako na bibigyan ko ng magandang buhay ang dalawa kong anak na naiwan dyan sa Pilipinas. Opo, may dalawa akong anak sa magkaibang foreigner na lalaki, Kuya Poy. Ang unang lalaking nakilala ko ay noong nagtatrabaho pa ako sa Taiwan. Mabilis akong tinamaan sa kanya, Kuya Poy, hanggang sa nagbunga nga ang pagmamahalan naming dalawa. Pero ang akala kong forever ay nauwi rin sa pang-iiwan sa akin. Matapos ang pangyayaring yon ay nagdesisyon akong umuwi ng Pilipinas para dito manganak sa first baby ko. Nabigyan naman ako ng isa pang pagkakataon na mangibang bansa kaya heto at nasa Dubai ako ngayon at patuloy na nakikipagsapalaran. Eventually, heto na nga, may lalaki na naman akong nakilala. Foreigner pa rin, Kuya Poy. At alam ko sa sarili ko na minahal ko rin siya ng todo-todo at totoo. Sa ikalawang pagkakataon ay nabuntis ulit ako. Kaya nagpaalam na rin ako na uuwi ako ng Pilipinas para muli akong manganak at diyan magpagaling. Nawalan na ako ng contact sa bagong lalaking yon sa Dubai. Masasabi mang malas ako sa pag-ibig, pero laking pasasalamat ko pa rin dahil nabiyayaan ako ng magandang lahi ng mga anak ko. Malayo man ako sa piling ng mga anak ko ngayon ay aminado akong lumalaki silang responsable, may paggalang at pagmamahal sa akin. Kaya labis-labis ang pagpapasalamat ko sa Panginoon dahil hindi niya pinababayaan ang aking mga anak. Siyempre, masakit para sa akin dahil sa tuwing nagkakasakit sila o may dinaranas na problema ay wala ako sa piling nila. Pero sa kabila niyan, kahit wala silang ama na tumatayo sa kanilang paglaki, ay ginagawa ko ang lahat ng aking makakaya para matumbasan ko ang mga pangangailangan nila. Kung minsan, sumagi na rin sa isip ko na baka may samalas talaga ako pagdating sa lalaki, Kuya Poy. Kaya humantong sa ganito ang sitwasyon ko. Sa totoo lang, nakakababa ng pagkatao ang pinagdaanan ko. At nahirapan akong bumangon sa natamu kong magkasunod na pagsubok. Pero sa kabila ng lahat ng ito, ay nagpatuloy pa rin ako sa buhay at lumaban pa rin ako para sa aking sarili at higit sa lahat ay para sa kinabukasan ng aking mga pinakamamahal na anak. Umaasa ako na kahit papaano ay may makuha kayong aral sa ipinadala kong kwento sa inyong programang Heart to Heart. Maraming salamat sakali mang mapili ninyo bilang tampok ang kwentong ito. Lubos na gumagalang, Melody. Especially for you. Napakinggan nga po natin ang kwentong ibinahagi sa atin ni Melody. Ayan na nakakapagpalakas po ito ng loob para sa lahat ng mga kababaihan na basta na lamang iniwanan ng kanilang mga inakalang mga lalaki na magbibigay sa kanila ng pagmamahal. Pero ito, sabi nga ni Melody, di bali na Kuya Poy. Binigyan naman ako ng dalawang magagandang mga anak na meron pang mga lahi, doon niya na lang tinitignan. Pero, ito naman ay paalaala lang rin kay Melody at sa mga katulad ni Melody. Next time na kayo ay mabibigyan na naman ng pagkakataon na magmahal, ay wag nang magmamadali. Wag nang magmamadali, lalo na wag isuko agad-agad ang inyong mga sarili. Ngayon, Melody, ikaw dapat ay learned na o yung mas malalim na ang pagkakakilala mo sa pag-ibig. 2 beses ka nang iniwanan ng mga lalaking inakala mo na minamahal ka ng tunay, inabandona actually. Pero, 'di ba? Hindi na dapat ganung kadali the next time.
Okay? Itaas mo yung tingin mo sa sarili mo. Sabi mo nakakababa ng tingin sa sarili. No, wag mong ibababa ang tingin mo sa sarili mo. Sakalin sa tingin mo ay naibigay mo nga na maaga ang yung sarili. Sa kanila, ikaw naman ay nagmahal lang. Okay? Kinulang sa pag-unawa doon sa pag-ibig pero hindi ka kinulang sa pag-ibig. Okay? Ikaw nga ay kinakaya mo magpakaama at magpakaina doon sa dalawa mong mga anak na wala ka ng contact doon sa mga tatay nila. Mas kabilib-bilib ka kaysa doon sa mga nang iwan sa'yo. Kaya itaas mo yung kalidad ng tingin mo sa sarili mo. Kaya next time mas ingatan mo dahil mas valuable ka. Mas tumataas ang anong tawag mo rito, no? Yung mas tumataas dapat yung pagturing. Yan, yung turing mo sa sarili mo sa lahat ng mga pinagdaanan mo sa buhay at sa mga pinagdaraanan pa rin magpasa hanggang ngayon. Natutuwa lang ako dahil kahit na makailang beses ka nang niloko, iniwanan, sinaktan ng mga taong minahal mo noon, ang importante hindi ka sumusuko sa pag-ibig at hindi ka nagagalit sa mundo. Matapang kang umaasa na hindi naman kinulang yung pag-ibig kailanman. At yan po ang totoo mga kapatid, hindi kinukulang ang pag-ibig kailanman. Yung tao na inaakala mong magbibigay sa'yo ng pag-ibig, yun yung nagkukulang. Pero never ang pag-ibig. Yan ang dapat nating mga maintindihan. Yung iba kasi maloko ng isang beses, pangalawa, pangatlo, galit na sa lahat ng lalaki, pwedeng yung iba galit na sa lahat ng babae. Hindi po dapat ganoon. 'Di ba? Sabi nga sa isang awitin, it's the lover, not the love. Yung tao na inakala mong magmamahal sa'yo, yun na nagkamali, hindi yung pag-ibig. Love is love.